Tawag sa pagsamba, umaawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Tayo pong lahat, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Tayo po'y magsipagtayo para sa awit ng pagsamba. Great is thy faithfulness. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, sa umagang ito, nagpupuri po kami sa iyo, nagpapasalamat. Salamat po at dinala mo kami sa iyong banal na tahanan. Ang lahat ng meron kami, Panginoon, ay sa iyo nagmula. Ang aming talento, ang aming kakayahan, maging material man na bagay. At ang buhay na ito, Panginoon, salamat. Salamat po, Panginoon. Pangunahan mo po ang magsasalita sa araw na ito, bigyan mo po siya ng wisdom, at maging gabay po namin ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Patawarin mo po kami, Ama, sa aming mga pagkakasala.
Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan, happy Thanksgiving Day po sa ating lahat. Yan, pwede po bang itian natin yung ating mga katabi? Yan. Lahat po ng pinagpala ng ating Diyos, pwede po bang tumayo? At ating pong awitin ang salamat, salamat. Sige po, palakpak po natin ang ating mga kamay. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hinihilimot inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ngayong tinitay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako hinihilimot inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong tinigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Bigyan po natin ang malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Tunay nga po yung pag-ibig niya sa atin ay talagang yung biyaya na binibigay niya sa atin ay sobra-sobra umaapaw ng siksik, liglig. Di po ba? Amen po ba yun? Yan. Tunay nga po yung biyaya niya ay sukdulan. Kahit minsan hindi tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos, pero ibinibigay niya pa rin yung pangangailangan natin. At bilang balik doon sa mga pangangailangan na binibigay sa atin ng Panginoon, ibalik din natin ito ng buong puso sa Kanya. Yung salitang Thanksgiving ay yung pagbabalik natin ng mga ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen po ba yun? Sige po, awitin po natin ang sukdulang biyaya.
karapat-dapat, magkukulan ng abang, at wagas mong magsinda. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking naringan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at kalwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kapanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, magkukulan ng abang, at wagas mong magsinda. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking naringan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan, ng kalwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kapanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo, Panginoon. Salamat po sa mga bagay, Panginoon, na patuloy mo pong pinagkakalob sa amin, Panginoon. Bagamat hindi kami karapat-dapat sa iyong pangingin, Panginoon, pero ang iyong pag-ibig ay unconditional, Panginoon. Hindi ka na nagtatangi, Panginoon, ng mga tao, Panginoon. Bagkus ipinapahayag mo ang iyong kabutihan, ang iyong kabanalan, ang iyong pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Sa oras na ito, dinadalangin ko na
Ikaw ang siya magpuspos ng banal na Espiritu sa puso ng bawat isa, Panginoon. I-touch mo nga po ang heart namin, Panginoon. Kung meron man kami, Panginoon, na mga mabibigat na puso, Panginoon, may mga pinagdadaanan, Panginoon, sa oras na ito, in the name of Jesus, Father God, ikaw ang siya magpuspos ng kagalakan sa puso ng bawat isa. Panginoon, ikaw ang siya magpahayag sa amin ng iyong pagmamahal, ng iyong biyaya, Panginoon, na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, at i-bless mo ang aming mensahero sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sagutang pagbasa, 2 Corinto chapter 9, 6-15. Ito, ang ibig ko sabihin, ang nagtatanim na kakaunti ay aani na kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Magagawa ng Diyos na napasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim ay tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa inyong pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw at pagpapasalamat nila sa Diyos. Tayo pong lahat, kaya't buong pagmamahal niya kayong ipanalangin dahil din masukat sa kagandahan loob ng Diyos sa inyong pasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. He's good to me. He's where my hope secures. He healed my shield and portion be as long as life endures. Tinatawagan po ang mga bata para sa kanilang awit at sayaw. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift
to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, 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 I want to be. Let us pray. Lord, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na ibinigay niyo sa mga batang ito sa pagkakataon na muli ay sila ay matuto at magpuri para sa iyo. Pinagdarasal po namin ang mga buhay ng mga batang nakaluhod ngayon at nagpapakumbaba sa iyong harapan at gayon na din sa mga batang hindi nakadalo dahil sa karamdaman at sa mga hindi pa po nakakakilala sa iyo. Gabayan niyo po sila sa kanilang paglaki at bigyan niyo po sila ng lakas at talino nang gayon ay lumaki sila ng ayon sa iyong ninanais. Ilayo niyo po sila sa sakit at kasamaan at ilapit mo po lalo sila sa iyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Isang pinagpapalang umaga sa ating lahat. Ngitian natin yung ating mga katabi, batiin natin po sila. Tayo rin po ay bumabati sa ating pong mga kapatid, kaibigan, mga kamag-anak na sa online service na sila po ay kasama natin sa pagsamba. Kahit na wala po sila sa ating kalagitnaan, sa diwa ng Espiritu at sa pamagitan ng online service po ay kasama natin sila. December 26, 2023, last Sunday of the month and last Sunday of ordinary times o yung nakikita natin sa liturgy natin na 26 Sunday after Pentecost. Because on Sunday, beginning of the Advent season, first Sunday of Advent na po sa December 3. Palakpakan po natin si Lord. Ngayon pong araw na ito ay special Sunday natin kasi ito po ay pagpapasalamat natin sa Panginoon. Thanksgiving Sunday, Harvest Festival, yan po yung pinagdiriwang natin ngayon at tayo po ay nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon na magkakasama-sama po tayo. Mayroon pong mga envelopes po doon sa likod para po sa ating pong special offering. Tapos, ang special offering po natin sa bago huling estrofa po ng ating pong huling awit ng pagtalaga pasalamat. Mayroon pong part doon na dadali natin dito sa altar. Pero mayroon pa rin po tayong regular offering na gagawin dito po sa dating part niya po. So, 2 bis na natin. Pagkatapos natin ilagay yung tithes natin o kaya yung ating pong harvest or Thanksgiving offering, pwede na po tayong lumuhod o tumayo dito sa harapan para sa ating huling panalangin mamaya.
Yun po yung natin, gagawin natin. Announcement po, sa December 8 ay may imbitasyon po. Ito po ay mayroon tayong gawain na MIA-wide discipleship launching na gaganapin sa Seed of Faith United Methodist Church sa Santa Maria, Bulacan. Mayroon pong bus galing sa Capitol, isang bus at saka isang minibus para sa sakyan ng mga taga-Sambales. Kaya ongoing po yung reservation of slots na mga bus. Kaya po, naglagay po ako sa GC natin, lalong-lalo sa mga church council members, ng mabilisang pagpapalista para makapag-reserve po tayo. Minimal contribution lang para sa diesel or yung expenses po natin doon, plus yung lunch natin. Ang gawain po ay mag-start ng 8 o'clock ng umaga hanggang 3 o'clock ng hapon. Yung pong lakbayin na launching ng ating pong discipleship program MIA-wide. Kinabukasan, December 9, Saturday, ay campsite workshop 2. Yung hindi po natin natapos sa Bangan Talinga para po sa ating pong mga dadalo ng Christmas Institute po ay ayusin po natin. So yung mga kalalakihan, mga mayap, mga kabataan na lalaki po ay sumama po tayo dito. Pinag-isa po yung Thanksgiving and District Anniversary sa December 16 sa Bangan Talinga Campsite o sa Camp Galilee. Sa December 16 naman po yun. Tapos yung hapon ay Workers Christmas Cheers. Yun po yung ating mga gawain. Announce ko na rin po, on December 10, second Sunday, ay may program po ang distrito ng Exchange Pulpit. Yung mga pastors, pinabunot kung saan po sila mag-speak. Ang pastor po ninyo ay mag-speak sa Palawig, si Pastor Regan sa Kanaynayan, si Pastor Pablito Taquizo po ang mag-speak dito po sa atin. Second Sunday ng December. So, yung council meeting po na second Sunday, ilipat po natin sa first Sunday. So, yun po yung ating mga announcement. Batiin natin, birthday po ni Grace ngayon. Grace Kimiñano. Birthday po niya ngayon. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Kagabi po si Leia Bungabong po ay nakauwi na po sa bahay nila. Let us continue to pray para po sa kaayusan ng lahat na mahintay nung baby nila na lumabas sa takdang oras, takdang panahon. Dahil hindi pa naman siya kaya sama-sama tayo sa mga panalangin natin. Sa lahat po ng mga mayroong karamdaman, ay angkinin natin ang biyaya, pagpapala ng Panginoon at pagpapasalamat sa Kanya pong kadakilaan. Lahat tayo po ay yumuko, tayo po ay magpasalamat. Abba, Father, another moment of coming to you. We recognize your presence in our midst, O God. Napakabuti niyo po, walang hanggan ang iyong biyaya. Masagana ang iyong kapangyarihan sa lahat ng panahon at ng pagkakataon. Katulad ng ipinagdiriwang naming Thanksgiving Sunday, Harvest Festival, mayroong isang Diyos na nagpala sa amin. Hindi kami pinabayaan. Kahit anong sitwasyon ng buhay, noong panahon ng pandemic, sa panahon ng mga pagsubok at problema, hindi mo po kami iniwan at kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang aming tinatanggap. Narito po kami upang pasalamatan ka
ang Castelios United Methodist Church family ay nagpapasalamat sa iyo. Ang bawat pamilya ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat mayroong gabay, mayroong biyaya, laging mayroong liwanag na nakikita ang aming pamilya sa bawat pagkakataon at panahon. Ikaw ang nagpapala sa amin para sa pagpapaaral ng aming mga anak, ng aming mga apo. Alam po namin na magtatagumpay kami dahil mayroon kaming Ama sa langit na laging nakatunghay sa amin. Sinasamahan kami sa bawat yugto ng buhay namin at kami nga po ay nararanasan ang mga tagumpay. Ikaw ang nasa likod ng lahat ng mga tagumpay na nararanasan namin. Kaya tanggapin niyo po ang aming pinagsama-samang hain ng papuri at pasalamat na mayroong napakabuting Diyos. Hindi po kami magsasawa na pasalamatan ka, awitan ka at sambahin ka. Sapagkat hindi man kami karapat-dapat, pinapaging dapat niyo po kami. Masagana ang iyong pag-ibig at biyaya para sa amin. Nandyan kang lagi para maranasan namin ang para sa amin. Kaya po inaangkin namin muli ang iyong mga pagpapala sa araw na ito. Bago kami tumawag, bago kami manalangin, bago kami sumamba, inihanda mo ng mga biyaya para sa amin. Kaya po, dalangin po namin na maranasan namin ang iyong kapangyarihan sa aming pong kalagitnaan. Salamat po. Dinadalangin namin ang mga may karamdaman sa mga pagsubok na katulad ng pagkakasakit. Napakahirap dumaan sa mga ganitong mga pagkakataon. Pero salamat po sapagkat hindi lamang kami mayroong Diyos na nagmamahal. Mayroon din po kaming Diyos na nagpapagaling. You are our Jehovah Rapha, the one who heals. And by the power of your name, we apply your stripes on the cross. By the power of your blood, we claim healing and we speak healing. Para sa mga pinapanalangin naming may mga karamdaman, bless niyo po sila na mga nasa bahay, nasa hospital, kahit nasa malayo, nasa ibang bansa, walang diferensya sa iyo ang distansya. Ang aming pananampalataya ay masagana upang angkinin namin ang kagalingan ng aming mga kapatid at mga kamag-anak. Patuloy naming dinadalangin si Leia Bungabong. Salamat po sapagkat iningatan mo po siya at ang kanyang baby, Panginoon, sa panahon na nasa hospital sila. At ngayon po, sa bahay, sa kanya pong pagpapahinga, angkinin namin ang iyong mga kamay na siya pong umahawak sa kanya at sa kanya pong baby. At sila po ay pinagpapala mo. Sa iyo namin sila itinatagubilin at maging ang buong pamilya Bungabong. Salamat po ng marami sapagkat alam po namin na nandyan ka upang maging blessing sa aming lahat. Samahan niyo po kami sa aming pagpapasalamat. Samahan namin si Grace Kiminiano sa kanya pong pagpapasalamat sa kanyang kaarawan. Sa lahat ng mga may birthday, sa nalalabing mga araw ng buwan ng Nobyembre, sa iyo namin sila pinagkatiwala. Mga nagdiriwang ng wedding anniversaries, mga pagpapasalamat, sa iyo po namin ito tinatagubilin. I-bless niyo po. Samahan ang aming pong iglesia, ang Castelios United Methodist Church, upang sa pagsalubong ng Advent season, Panginoon, ang pagsalubong ng iyong kapanganakan ay maging isang makabuluhan na pagdiriwang para sa aming lahat. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga gawain. Sa iyo namin ito tinatagubilin. Ito po ang aming mga panalangin
sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Tayo po ay makinig ng mabuting balita ng ating Panginoon na matatagpuan po sa 2 Samuel chapter 24 verse 18 to 25. Ito po ang sinasabi. Nang araw ring iyon, lumapit si Gad kay David at sinabi, "Gumawa kayo ng dambana para kay Yahweh sa giikan ni Arauna." Sinunod ni David ang utos ni Yahweh. Nang makita ni Arauna na dumarating ang hari kasama ang kanyang mga lingkod, sumalubong siya at nagpatira pa sa harapan niyon. "Ano po kaya ang pakay ng kanyang kamahalan at dumalaw sa inyong abang lingkod?" tanong ni Arauna. Sumagot si David, "Bibilhin ko ang iyong giikan para pagtayuan ng dambana ni Yahweh upang mahinto ang salot. Hindi na po kailangang bilhin ito. Gamitin na po ninyo sa paghahandog," tugon naman ni Arauna. Sinabi pa niya, "Mayroon po akong mga toro dito. Ito na po ang inyong ihandog. Ang paragos po namang ito at mga pamatok ay gawin na ninyong panggatong." Nang maibigay niya ang lahat ng ito, ay dinugtong pa niya, "Maging kalugod-lugod nawa ang inyong handog kay Yahweh na inyong Diyos." Ngunit sinabi ng hari, "Hindi maaari, babayaran ko ito sapagkat hindi ako naghahandog kay Yahweh nang walang puhunan." Kaya't binayaran ni David ang giikang iyon at ang toro sa halagang 50 siklong pilak. Gumawa nga siya ng dambana at nagdala roon ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Ang dalangin ni David para sa bansa ay dininig ni Yahweh at tumigil na ang salot. Tayo po ay magsitayo para sa pagbasa po ng salita ng Diyos na matatagpuan sa Bagong Tipan, Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Ito po ang sinasabi. Ang talinhaga tungkol sa mga aliping pinagkakatiwalaan ng salapi. Ang paghahari ng Diyos ay maihahalin tulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa na may 2,000, at ang isa pa'y 1,000. Pagkatapos siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 at nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon,
Bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay niyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalaan kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalaan kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit, anya. Gumagapas kayo sa hindi nyo tinataniman at nag-aani sa hindi nyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ka sa lupa ang iyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-ani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko, di sana'y may nakuha akong tubo ngayon? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon nyo sa kadiliman, sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at maangalit ang kanyang ngipin. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. My path, 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 my path
Dakilang pasasalamat ang inihandog. Karapat-dapat kang purihin. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang inihandog. Karapat-dapat kang purihin. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Para sa iyo ang aking awitin. Para sa iyo ang aking awitin. Salamat po sa mga kababaihan sa paghahanda sa atin na buksan ang ating puso sa mensahe ng pagpapasalamat. Magandang umaga po uli. Sige po, palakpakan natin si Lord. Ngayon po ay itinalaga na Thanksgiving Sunday. And at the same time, the whole Christian community is celebrating today Christ the King Sunday, every last Sunday of November. So nagsasabay po na ipinagdiriwang natin yung Christ the King Sunday at saka Thanksgiving Sunday. Araw-araw naman tayo po ay nagpapasalamat. Pero ang tradisyon na sinimulan ng mga pilgrims from England going to the New World na naging United States of America, yun po yung nasundan at lahat na ng mga bansa ay mayroon ng mga itinilagang pagpapasalamat. Yung Canada, October, yung iba't ibang mga bansa, tayo po ay nakikiisa sa pagdiriwang ng Thanksgiving Sunday every third and or fourth Sunday ng November. At tuwing Thanksgiving Day, noong Thursday ay Thanksgiving Day ng US. Makikita natin na yan po yung kanilang mga nakahain na mga pagkain. At kapag mag-type ka sa Google ng Thanksgiving o Thanksgiving Sunday, Thanksgiving Day, lagi natin makikita yung picture na to. Mayroong pumpkins o kalabasa. Part ng kanilang pagkain ay mayroong pumpkin pie, mayroong cranberries, mayroong roasted turkey, ano pa ba? Iba't ibang prutas at saka gulay. Kasi po, the first Thanksgiving is connected to harvest. Yun nga, yung sabi ko po kanina, some pilgrims from England
sila po ay umalis doon sa England, marami pong reason. One of those reasons ay religious freedom. Nag-travel sila, nakakita sila ng isang lugar na tinawag nilang New World. At noong first year nila doon sa lugar na yon, nag-celebrate sila ng pagpapasalamat. And yan po, ang first Thanksgiving Day ay nangyari noong 1621. Ibig sabihin po, more than 400 years ago, or to be exact, ay 402 years ago, nangyari po itong first Thanksgiving Day, pagpapasalamat. Yung mga pilgrims na from England ay nakipagsaya sila doon sa mga Native Americans, yung Wampanoag people, yun po yung tawag sa kanila. Hindi po sila, parang similar to Indians, parang ganon yung ano. So yung pagpapasalamat po nila na survive nila yung buhay na hindi nila alam kung paano. Ang aking ano nga po dyan, ang aking imagination ay blessing ng Panginoon. Hindi yan basta squash. Pag iano natin, hindi yan basta kalabasa na yung kalabasa natin. Kasi inilalagay ko na there is a miracle from God. Kaya ganun kalalaki yung mga pumpkins na yon. Kasi mayroong kasamang himala ng Panginoon. At yun yung kinilala doon sa first Thanksgiving Day, na mayroong Diyos na nagpapala. Kaya po, magkakabit lagi yung Thanksgiving Sunday at saka Harvest Festival. Kaya mayroon po tayo dito, pinapasalamatan natin yung Panginoon na nagbibigay sa atin ng pagpapala. Sabi nga po, pag ikaw daw ay kakain, magpapasalamat ka sa Panginoon, alalahanin mo din yung mga farmers and fishermen na naghahanda o nagbibigay ng kanilang buhay para mayroon tayong mga pagkain. At itong Thanksgiving Day ay simula din ng magandang relasyon ng dalawang mayroong magkaibang traditions ng mga tao. So Thanksgiving is also Thanksgiving for new relationships para sa iba't ibang mga tao. At yan po yung ating pong ipinagpapasalamat ngayon. Dalawa pong text natin sa 2 Samuel chapter 24. Basahin ko po yung ilang part niya. Sa verse 22 po ako magsimula. Hindi na po kailangang bilhin ito. Gamitin na po ninyo sa paghahandog, tugon ni Arauna. Sinabi pa niya, mayroon po akong mga turo dito. Ito na po ang inyong ihandog. Ang kariton po namang ito at makapamatok ay gawin na ninyong panggatong. Nang maibigay niya ang lahat ng ito, dinugtong pa niya, maging kalugod-lugod nawa ang inyong handog kay Yahweh na inyong Diyos. Ngunit sinabi ng hari, hindi maaari, babayaran kita, sapagkat hindi ako naghahandog kay Yahweh nang walang anumang halaga sa akin. Kaya't binayaran ni David ang giikang iyon at ang turo sa halagang 50 pirasong pilak. Gumawa nga siya ng altar, nagdala roon ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Pinakinggan ni Yahweh ang panalangin ni David para sa bansa at tumigil ang mga salot sa Israel. Sa ating pong gospel reading, kinuha natin yung nakaraang week para may ugnay sa ating occasion ngayon. Sa Matthew chapter 25, basahin ko po yung verse 22. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping
ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim. At inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Hito na po ang salaping iniwan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa sa kanyang banal na salita. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming puso't isipan, gawing ganap ang aming naging pagbulay-bulay sa iyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng karunungan, Banal na Espiritu, samahan niyo po kami na mag-aral at mag-usap at ang aming panalangin. Matagpuan namin ang mensahe na nagmumula sa iyo. Patawarin niyo po kami sa aming pagkulang at pagkasala. Pagindapatin na tumanggap ng iyong makalangit na biyaya. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Give thanks with a grateful heart. Ang pagpapasalamat ay binibigkas natin pero dapat mayroon siyang pinanggagalingan sa loob. Today, in our Thanksgiving Sunday, as we utter thanksgiving to God, hugutin natin yung pasasalamat doon sa loob ng ating puso o sa kabuuan ng ating pagkatao hanggang sa ating spirito. Sapagkat ang salitang pagpapasalamat ay isang ganap sa Diyos. At sobrang dito natin siya napapangiti. Kung gusto mong bigyan ng kagalakan, gusto mong kaluguran ka ng Panginoon, gawin nating lifestyle, bahagi ng ating buhay ang taos-pusong pagpapasalamat. At lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. Mayroong kanya-kanya tayo ng istorya ng pinagdaan ng kahirapan, mga pagsubok, mga pagkakasakit. Pero yung nandito tayo ngayon na nagdiriwang, ang ibig sabihin ay pinagtagumpay tayo ng Panginoon. Kaya po, alam ko na lahat tayo mayroong tayong hain na pagpapasalamat. Mayroon tayong kanya-kanyang kwento ng pagpapasalamat sa Diyos na napakabuti para sa atin. God is good and all the time. Mayroon pa pong isa. Pag sinabi kong God is good, ang sabihin ninyo ay grabe. At pag sinabi kong all the time, sabihin ninyo sobra. God is good and all the time. Hindi lang lagi yung Diyos ay mabuti, kundi yung kabutihan niya, kakabit ng kanyang pag-ibig ay grabe na, sobra pa. Di ba? Kaya yung pagpapasalamat natin ay hayaan natin na hukayin natin. Hukayin natin para makita natin yung ginto. Huwag natin gamitin yung pala para ihukay yung pagpapala. Diba yun yung istorya kasi kaya. Bakit may pala dyan? Kasi po, yung isang binigyan ng pagpapala, inihukay niya yung blessing para hindi daw mawala o hindi malugi. Tignan
Tignan po natin. Although yung ibang mga translation ngayon ng mga Tagalog at saka mga English version ay parang dito sa Biblia ko na Good News Translation, saka Magandang Balita Biblia, ang title na niya ay The Parable of the Three Servants. Pero the old version ng kwentong ito ay pinamagatang The Parable of the Talents. Of course, dahil ito ay tungkol sa pagiging katiwala, 'di ba? Pinag-aralan natin nung nakaraang Sunday, ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon yung ating panahon, yung ating talents, at saka yung ating treasures. Of course, lalong-lalo na yung ating buhay. Pero yung talents dito ngayon na pag-usapan natin, it's about material blessing. Kaya nilagay ko po dyan, ayon sa mga pag-aaral, a talent was a large amount of money. 1 talent is equivalent to 6,000 denarii. And 1 denarius, nung panahon na yon, ayon sa Baker's Encyclopedia of the Bible, 1 day's wage. So isipin natin, yung isang talent, kung ano yan, 1 talent man receive 6,000 days wages. Ganong kalaki. Kaya, nung i-transfer ito sa Tagalog, dito sa binasa sa atin, may binigyan ng 5,000, may binigyan ng 2,000, may binigyan ng 1,000. Ang liit naman ang ibinigay ni Lord. Pero, nung ikwento ito ng Panginoon, yung parable of the talents, ibinigay niya sa atin yung pinaka-the best na pagpapala na pwedeng maranasan ang isang Kristiyano. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanya pong biyaya na gano'n na lamang. Gano'n din, para malaman natin kung paano kalaki yung pinag-usapan nating 1 talent. Sa mga ginamit sa Bible, mababasa natin yung weights na ginamit sa Bible. 10 gerahs is equal to 1 bika. 2 bika is equivalent to 1 shekel. 50 shekels is equivalent to 1 mina. 60 minas is equivalent to 1 talent. Kaya pag pinag-usapan, yung binigyan ng 1 talent, binigyan po siya ng isang malaking kayamanan. Kaya po, sa mga translation, although yung iba gumamit ng piso, pero dito sa teksto ng binasa natin sa Tagalog, binigyan ng 5,000 salaping ginto para ma-emphasize na hindi ordinaryong pagpapala ang ibinigay ng Panginoon dito sa nagbigay na ito. What is amazing, dito po sa talinghaga, ang pagpapala ng Panginoon ay binigyan niya tayong lahat, walang nalagpasan. Amen po ba yun? Yung pare-parehas tayong binigyan ng buhay. Pare-parehas tayong binigyan ng talento. Magkakaiba pero lahat tayo mayroon. Binigyan tayo ng pare-parehas ng panahon at pagkakataon. Lahat tayo isang araw, 24 hours. Walang binigyan ng 25. Pero yung talinghaga na ito, nagsabi na, ayon sa kanya-kanyang kakayahan, binigyan tayo ng blessing ng Panginoon. No exemption because God's blessing is for everyone. Lahat po tayo ay mayroong capacity dahil sa blessing na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, more than potentials, nilagay ng Panginoon sa atin yung capacity to earn more, capacity to earn wealth. At
mayroong mga pag-aaral na magkataliwas. Yung mga theologians. May theologians na ang sinasabi, yung Christians, kinakailangang mahirap, nagdurusa, kinakailangan minsan hindi kumakain, dapat hindi nakasasakyan, naglalakad. Pero mas maraming mga theologians na nagsasabi, gusto ng Panginoon na maging maunlad ka. Ayaw ng Panginoon na mahirap ka. Gusto ng Panginoon na managana ka. Yun nga yung sabi niya I came for you to have life and have it abundantly. Gusto ng Panginoon na maranasan natin. Kaya po, yung according to our capacity, binigyan tayo ng kanya-kanyang blessing, and God expectation, you will multiply your blessings. Gusto ng Panginoon na isipin mo kung paano ka lumago. God is a God of increase and multiplication. Gusto ng Panginoon ay lumalago tayo. Araw-araw mayroong nangyayaring paglago. Kaya nga po, mayroong pastor na nagturo sa amin na pag binabati ka daw ng kumusta ka na kapatid? Di ba kadalasan na bati na sagot natin? Ito katulad pa rin ng dati. Mayroong nagturo na pastor, sabi niya, dapat daw ang sagot natin, mas mabuti kaysa dati. Kumusta ka na? Ito, forever blessed. Mas mabuti kaysa dati, mas pinagpapala kaysa dati. Kasi yung mga Kristiyano, ang ating pong destiny ay pagpapala. Maranasan natin yung biyaya. Kaya totoo yung sabi nila, kung ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero kung mamatay kang mahirap, baka mayroon kang hindi ginawa. God expectation. Kaya tuwang-tuwa siya. Yung binigyan ng 5,000 nung mag-report siya, Panginoon, yung binigay mo sa akin na 5,000, ito po, nagtubo ng 5,000. Ang sabi ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Yung binigyan ng 2,000, nung mag-report siya, Panginoon, yung binigay mo sa akin ng 2,000, 4,000 na po. Sabi niya, magaling. Halika, bakihati ka sa aking kagalakan. Yung binigyan ng isa, sabi niya, Panginoon, natakot po ako. Nung ibinigay niyo po sa akin yung isang talent, ibinaon ko po. Sabi ng Panginoon sa kanya, tamad na alipin. Kunin ninyo sa kanya yung isa, ibigay ninyo doon sa mayroong 10. Inaasahan ng Panginoon na, yun, sabi natin kanina ay maabot natin yung kaganapan ng pagpapala, biyaya na pinagkalob sa atin ng Panginoon. Ang expectation ng Panginoon. Kaya dapat, ang ating goal ay nakabase sa gusto ng Panginoon na mangyari, na tayo po ay magkaroon ng pagpapala. Because God's formula is for you to be blessed, and be a blessing. Yan ang formula ng Panginoon. Na tayo po, di ba yung sabi niya kay Abraham, ang sino mang sa'yo'y magpala ay pagpapalain ko. Sino mang sa'yo'y sumumpa, susumpain ko. Ang sino mang sa'yo'y magpala, pagpapalain ko. And you will be a blessing to all nations. Kaya nga po, araw-araw, ginaganap natin yung gustong ng Panginoon na mangyari. Na tayo ay maging blessing para sa iba. Pero kung walang nangyayaring paglago, sa lahat ng aspeto, of course, not only money. Lahat dapat ay
nag-uumapaw na mga biyaya, pagpapala na maranasan natin para matagpuan natin yung ating sarili na tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Ma-appreciate nating mabuti yung biyaya ng Panginoon. Last time, we talk about divine provision. Hindi lang tayo hinayaan ng Panginoon na maipanganak, makapag-asawa, at bumuo ng pamilya. Mayroong pangako ang Diyos. At ang pangako ng Panginoon, I will provide. Araw-araw, matagpuan natin ang katotohanan that God provides. And that is the divine provision ng Panginoon. Na hindi natin sukat akalain kung bakit nangyari to, naganap yun, kung bakit na-meet natin yung mga tao na ito. Kasi binibigay sila sa iyo ng Panginoon for you to have blessing para maranasan mo yung tinatawag na divine provision. Our God is Jehovah Jireh, the one who provides. Kaya laging natatagpuan natin yung mga biyaya ng Panginoon na ipinagkakalob niya sa atin sapagkat yun siya eh. Yun yung kanyang pangako na binitawan sa atin. Si Apostol Pablo, nung nangaral sa mga taga-Pilipos at pinag-uusapan nila yung tungkol sa mga biyaya, ito yung pinanghahawakan ni Apostol Pablo. Sabi niya, "And this same God who takes care of me will supply all your needs." Si Apostol Pablo, naglalakbay siya from city to city sa mga lugar kung saan nangaral siya ng salita ng Panginoon. At naranasan niya na mayroong Diyos na nagsusupply sa kanya. Of course, ginagamit yung mga tao na nagpapala sa kanya. Ito po yung kanyang natagpuan. At ito rin yung patutuo natin. The God who takes care of St. Paul, that same God will take care of us. Saan ang gagaling? From His glorious riches. Yung eksaktong verse niya, "My God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus." Philippians chapter 4, verse 19. Galing sa mayamang hindi naubos na biyaya ng Diyos. Doon nang gagaling yung ating mga pagpapala. Doon nang gagaling yung provision ng Panginoon. Hindi ko masyadong ma-elaborate. Ang pinag-usapan natin sa Divine Provision 1 ay tungkol sa pagpala ng Panginoon. I am discussing a little about Divine Provision 2. Ito po pala yung kinakailangan natin gawin. Kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, sabi natin, dapat mag-multiply. Binigyan ka ng blessing ng Panginoon, dapat i-cultivate mo, dapat payamanin mo, dapat mag-multiply, dapat yumaman ka, dapat managana ka. I-appreciate mo at magkaroon ka ng tamang disposition tungkol sa mga bagay na pinagkalob sa iyo ng Panginoon. Somewhere in January, pag-usapan natin yung Divine Provision 3. Anong gusto nating tignan? Bilang mabuting katiwala ng Panginoon, dapat yung biyaya na pinagkalob niya sa atin, tayo po ay nagiging faithful stewards and we are honoring the provider. Diba? Minsan daw, ang pagkakamali ng tao, tinanggap natin yung blessing, nakatuon tayo sa blessing, nakalimutan na natin yung provider, yung nag-bless. Kasi nawili tayo doon sa mga pagpapala. Naalala ko si Apostol Pedro, nung sinabi ng Panginoon sa kanila, nangingisda sila, wala silang nahuli, na
sa kanilang paglambat, sinabi ng Panginoon, ihulog ninyo sa mas malalim. Nung inuhulog nila, napakaraming isda ang kanilang nahuli. Pero si Pedro, nung nakita niya yung himala, binitawan niya yung lambat, hinanap niya yung ating Panginoon. At pagdating niya sa Panginoon, bakit mo ako pinagpupala? Makasalanan ako, sabi niya. I-multiply natin yung blessing. That should be the appreciation and disposition for all this blessing. But let us not forget the blesser. Huwag nating kalimutan yung nagbigay. Sapagkat yun po yung dapat, nararapat na pagtingin natin dun sa pagpapala. Isang familiar verses, ang Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Basahin natin lahat, 1, 2, 3, go. Honor the Lord from your wealth and from the purse of all your produce. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Yan yung mathematics ng Panginoon. Kapag ino-honor natin siya doon sa mga biyaya na pinagkaloob niya, binabalik natin sa kanya yung first fruits. So your barns will be filled with plenty, sabi niya, and your vats will overflow with wine. Dapat ibinabalik natin sa Panginoon yung para sa Kanya. Maranasan natin yung biyaya at gantimpala. Puntahan po natin, kinakailangan hindi natin mailagpas itong isa sa powerful story about sacrifice or about giving is the story of David. Dito po sa teksto na binabasa natin. May salot na dumating at yung salot na yun, napakarami nang namatay. Mayroon nang namatay na 70,000. At yung espada ng anghel na namumuksa, nandoon siya sa threshing floor ni Arauna. At yung isang kumpay ng sword niya ay libo-libo yung namamatay. Ngayon yung prophet, binigyan niya ng hint si David. Sabi niya, kinakailangan mag-offering ka. Kailangan maghandog ka. Kaya si Haring David, agad-agad siyang pumunta doon. Yun yung story dito na binasa natin. Ang sabi nung may-ari ng giikan, di ba, kailangan ng hayop para i-offer, para sa burnt offering. Kailangan ang panggatong, kailangan ng altar. Sabi nung may-ari, yung toro po, kasi yung giikan noon, yung naabutan ko pa yung nandyan yung mga palay, pinapaapakan sa mga kalabaw at sa kabaka, na umiikot na ganon. Sabi nung may-ari ng threshing floor, sabi niya, yung toro po, yan na po yung ialay ninyo. Yung mga pamatok, yan na po yung mga panggatong ninyo. Yung threshing floor na ito na po yung gawin ninyong altar. At yan po yung isa sa pagkakataon na binigay kay David upang mapawi yung galit ng Diyos. Mawala yung salot na namumuksa sa kanila. Ipinagkakaloob lang naman natin. Kapag nag-o-offering tayo, ibinabalik lang naman natin yung parte ng binigay ng Diyos. Kaya sabi niya dyan, we gave because God gave first. Tandaan po natin lagi yan na kapag magkakaloob tayo, magbibigay tayo sa Panginoon, we gave because God gave first.
Sabi nung may-ari ng threshing floor, sa inyo na po lahat yan. Huwag niya na po ninyong bayaran. Pero the powerful verse of 2 Samuel chapter 24, verse 24, David said, I will not offer burnt offerings to the Lord my God that cost me nothing. Hindi maaari, sabi niya, babayaran kita sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Hindi ako maghahandog sa Diyos ng anumang walang halaga sa akin. Libre na. Siguro kung tayo yon, sa atin na lahat, makapag-alay na tayo sa Panginoon. Pero binayaran ni Haring David ng 50 pirasong salaping pilak sapagkat sabi niya, hindi ako naghahandog kay Yahweh ng wala. Giving, offering, from the very beginning of worship is equivalent to worship. Kapag tayo po ay nagkakaloob, yan po ay pagsamba. Hindi lang siya basta part ng worship. Giving itself is a worship. Offering is a worship. Kaya't alam ni Haring David na kinakailangan mag-offering siya sapagkat ito ay pagsamba sa Panginoon. Yung ibang version niya po, ginamit yung salitang sacrifice. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Of course, giving is sacrifice. Sacrifice in itself, dahil nung panahon nila, ay kinakailangan mayroong hayop na ma-sacrifice kapalit in substitute nung taong nagkasala kapag yung offering ay offering dahil sa pagkakasala. Kapalit, sacrifice. Yung the ultimate sacrifice ginanap ng ating Panginoon Kristo sa cross. At yan po ang kanyang pagkabayubay sa cross. Sa halip na tayo, Jesus is the ultimate sacrifice. Once and for all, He died for us para mabayaran yung ating mga kasalanan. Yung Tagalog po niya, dito gusto kong makita natin itong sinabi ni Haring David. Hindi maaari, sabi niya, babayaran kita sapagkat hindi ako naghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Ang aking pong pagkaunawa, it is not just the amount. When you give to God, when you are giving your thanksgiving, your offering to God, when you are giving your tithes to God, it must be connected to you. Kaya, yung sabi natin kanina na, kapag maghahandog ako kay Yahweh, kapag sasabihin ko yung salitang salamat, ang dali lang. Pero kung yung pagsasabi ko ng salamat, Panginoon, ay nanggagaling yun sa aking puso, connected yun sa akin, it is very special to God. Sapagkat nagbibigay yun ng hudyat ng aking paghahandog ay mayroong connection sa akin, mayroong halaga para sa akin. When you are giving, it is about your faith. Kapag nagkakalob tayo sa Panginoon, nakasalalay dyan yung ating pananampalataya. Nakakabit dyan yung ating pananampalataya. Kapag tayo po ay nagkakalob sa Panginoon, nagsasabi yan ng ating pagtitiwala sa ating pong dakilang Panginoon. Inaala-ala ko yung paghahandog ni Abraham nang ihandog niya yung kanyang anak na si Isaac. Madugo, di ba? Na yung kaisa-isa niyang anak, iaalay niya dahil tinawag siya ng Panginoon na ibigay.
At ito yung powerful action ni Haring David, hindi ko bayaran, sabi niya, dahil hindi ako naghahandog sa Diyos ng anumang walang halaga sa akin. Pero sa lahat ng mga nasulat na pagkakaloob ng mga tao, mayroong isang babaeng balo na naghandog siya ng 2 sentimo. Naghandog siya ng 2 barya. Nang sinabi ng Panginoon, ang balong ito ang naghandog ng pinakamalaki. Sapagkat yung iba, naghandog lang sila ng sobra sa kanila. Pero yung balong ito, ipinagkalob niya yung lahat ng kanyang ari-arian. It's not the amount kung saan siya nanggaling at ano yung kahulugan nun para sa atin. But of course, the one who first gave is no other than God, the Father. Because God so loved the world, He gave His only begotten Son. And because Jesus loves us so much, He offered Himself as the living sacrifice, substitute to us all, upang tayo po ay mapagpala at mabayaran yung lahat ng ating mga pagkakasala at pagkakautang. So, kapag tayo po ay nagkakaloob, tandaan po natin, katulad nung ginawa ni Haring David, mayroong salot. Pero nag-offering siya, nung naghandog siya, nawala yung salot. In giving, in our offering to God, we are rebuking poverty, we are rebuking curses, and we are rebuking greediness. Sabi ng meron ko nabasang isang article about giving. Kahit daw paano kakahirap, when you decide to give, that's the end of your poverty. Kasi minsan yung kahirapan ay mayroong po yan na-invade lang ni Satan yung ating kaisipan, yung tinatawag na poverty mentality. Kapag ikaw ay under ng poverty mentality, ayaw mong magbigay, ayaw mong tumulong, kasi kulang pa nga sa'yo. Pero sa oras na mayroong tao na tinulungan mo kahit mahirap ka, yung kwento na pwede mong hatiin yung bigas mo kahit kulang sa inyo, kasi mayroong nanghihiram. Yung kaya mong hatiin yung tinapay, yung isang pirasong pita na lang yung natitira, pero kaya mong ibigay. Kahit hindi mo iniisip yung luxury car na kapalit. You are rebuking poverty. You are rebuking curses. Kasi sa oras na naging lifestyle sa iyo yung magbigay, tumulong, at maging pagpapala sa iba, mawawala yung kasakiman. Mapapalitan ng kagandahang loob yung ating puso. And if we are doing offering to God, we acknowledge our partnership with Him. Ito po ang magandang balita. Sino po dito yung may mga negosyo? Tandaan daw natin lagi na ang Panginoon ay nakipag-partner sa atin. Negosyo. Nagnegosyo tayo, siya ang may-ari ng blessing ibinigay sa atin. Pero partnership yung tawag doon. Kapag ikaw ay pinagpala, hindi mo yung kailang hatiin. Bigay mo lang sa kanya yung 10% bahagi.
sa'yo na yung 90. That is partnership. When we are offering to God, we acknowledge that partnership na mayroong isang Diyos na lubos na nagpapala sa atin. Sabi ko po kanina, today, as we celebrate Thanksgiving Sunday, we are also celebrating Christ the King Sunday. Na inaala-ala natin na mayroong isang Panginoon, yung hari na mga hari, bumaba siya sa atin. Kaya po, ito po yung ito po yung transition ng events, transition ng pagpapasalamat na ibukas yung Advent season, yung Christ the King Sunday, kasi wini-welcome natin yung Panginoon na unang nagbigay, unang naghirap, unang nagsakripisyo, na inalis niya yung crown niya bilang hari ng mga hari at pinalitan ng koronang tinik para lang, alang-alang lang doon. And that is the first offering na ginawa ng Panginoon. When we are giving to God through our offerings, we are giving honor to the King of Kings. Amen po ba? We are honoring the King of Kings, ang ating Panginoon. And when we are offering to God, we are honoring Christ. Mayroong isang kanta na sinulat at kinanta ni Bobby Michaels. Ang title niya, Anything That Cost Me Nothing. Gusto ko pong manamnam natin yung sinasabi niya dito, na if we are giving to God, kailangan na it must be worthy of our Christ. Hari na mga hari na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Kapag ba tayo po ay mag-offering, does it worthy of our Christ? I-summarize po ng kanta na ito yung ating pong pinag-uusapan. Happy Thanksgiving and God bless you all. Pakinggan po natin yung kanta, then I will pray after the song. Pwede nating sabayan, napaganda pong awit ito na para sa atin. For Him, no worldly things I do not need, and hope is fleet. For He wants me to be a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing.
It's not my own, it's His alone. Whatever He requires, that is my desire. Whatever He may need from me, I'll pay the cost, gain or loss. I will offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Offer anything that costs me Let us pray. Father God, we are uttering to you the loveliest word of thank you, Lord. Hindi lang galing sa bibig, kundi nanggagaling sa aming mga puso. Tulungan mo po kami at turuan niyo po kami na sa bawat pagkakataon na kami po ay maghandog, tumulong sa iba, maging pagpapala sa aming mga kapwa, lagi ka naming maalala. Worthy ng iyong pagiging Diyos namin, Panginoon namin, ang aming mga pagkakaloob sa iyo. Kaya po, Panginoon, sa aming pagdiriwang ng Thanksgiving Sunday and Harvest Festival, salamat po sa lahat-lahat ng mga biyaya na aming tinanggap. Higit pa sa aming inaakala, ang mga karanasan, mga biyaya na aming naranasan sa piling mo. Kaya po, walang katumbas na salita. Hindi kayang ilarawan ng mga tula ang aming pasasalamat sa kadakilaan mo sa amin. Tanggapin niyo po ang aming pinagsama-samang pagpapasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Sa panahon po tayo na paghahandog, magbigay kayo at kayo bibigyan din, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo.
Pagpalain niyo po ang mga paghahandog na ito, kalugdan niyo po kami at maging isang kaluguran sa iyo, Panginoon, ng mga biyayang ito na ibinabalik namin sa iyo. Pagpalain niyo po kaming lahat, maging mga online givers, sa iyo namin sila pinagkatiwala. Siksik, liglig at umaapa na biyaya, maranasan ng bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Awitin po natin ang awit ng pagtatalaga at pasasalamat. I surrender po. Ay, Jesus, iniaalay ko sa Kanya ang lahat. Akin siyang ibinagpa hanggang sa wakas. Iniaalay ko sa'yo ang lahat, O Kristo, iniaalay ko. Kay Jesus, iniaalay ko, maluhod sa panan, hamon buhay, tatalikdan ko, pagpinong ang tunay. Iniaalay ko, sa'yo ang lahat, O Kristo, iniaalay ko. Kay Jesus, iniaalay ko, gawin ang iyo, banal na diway, puspusin ikaw ay sumaakin. Iniaalay ko, sa'yo ang lahat, O Kristo, iniaalay ko. Kay Jesus, iniaalay ko, ang mabuhay sa'yo. Pag-ibig mo ay ilawin sa aking ipagkabit. Iniaalay ko, sa'yo ang lahat, O Kristo, iniaalay ko. Panginoon, kami po ay lumalapit, lubos na nagpapasalamat, sapagkat pinagpala, biniyayaan mo po kami ng higit pa sa sapat, at kami po ay lubos na nagpapasalamat. Dalangin ko, Panginoon, na lahat po kami ay maging mabuting katiwala ng iyong mga pagpapala na ipinagkaloob sa amin. Matagpuan namin ang mga paraan upang ito ay aming mapalago. Pagpalain niyo po ang mga trabaho, pinagkakakitaan, negosyo, mga pananim, bukirin, mga alagang hayop, lahat ng pinagkakakitaan ng iyong mga anak. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Sapagkat alam po namin na kung kami po ay nagtatalaga ng aming mga sarili, na makikiisa po kami sa iyong layunin na maging
biyaya para sa lahat, kami po ay lubos mong pagpapalain. Hindi mawawalan ng laman ang aming mga lukbutan. Hindi matutuyuan ng langis ang aming mga lalagyan. Panginoon, dalangin ko po na mga pagkakalob na ito'y magkaroon din ng kapangyarihan ng lahat ng mga karamdaman, lahat ng salot, lahat ng mga sumpa ay hindi makapanaig sapagkat nakakabit ito sa pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay sa krus. Inaangkin namin ang lubos na biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo. Pagpalaan niyo po ang iyong mga anak sa kanilang mga panalangin sa iyo. Nakaluhod man kami, Panginoon, nakaupo, nakatayo, kami po ay lumalapit na mayroong pagpapakumbaba. Maawa ka po sa amin, pakinggan niyo po ang aming mga panalangin. Sapagkat ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa makapangyarihan, pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat, awitin natin ang huling estrofa. Kapatid, kupkupin tayong lagi ng hindi kumukupas na pag-ibig ng Diyos. Maranasan natin ang kagalakan na maging pagpapala sa marami. Tanggapin natin muli ang lahat ng kanyang pangako at masaganang pagpapala, ngayon, bukas at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Sige po, salamat po. Maging kagalakan natin ang ating pagdiriwang ng ating pong Thanksgiving and Harvest Festival. Sa mga magpabinyag po, standby po tayo. In 3 minutes po ay mag-proceed po tayo. Pakitulungan. Pakiclear lang natin dito. Yan. Salamat po sa nag-offer ng bulaklak, ang Nebrida family and Kemignano family. Happy birthday po, Ate Grace. Yan. Salamat po sa ating mga stewards ngayong umaga. Kay Ate Chinky and Kuya Lester. Salamat po. Nanay Clara, wait lang po. Nanay Clara. Halina't salubungin ang tunay na pista ng kanyang kabutihan. Narito na! Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagliriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista